Adik. Kasi sabi ni Digong, bangag daw si PBBM. Mga kababayan, totoo ba yan? Lahat ng sinabi ng mga DDS, si PBBM daw ay adik. Kasi, lahat ng supporter sa kanya, adik din daw. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Si PBBM, wala kayong nakita na gumamit ng shabu, droga, o kung anong cocaine. Kasi kung meron man, edi dapat nilabas nyo na yan. Lalo na si Katibinag. May hawak daw yan USB. Hanggang ngayon, walang USB lumabas. Pero ito, meron akong hawak. Talo na naman si Katibinag dito. Ito, hawak ko. Pakinggan nyo. Si Duterte umamin na gumamit ng fentanyl. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito Overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang #1 drug addict. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa, I have never been to paradise, but I've been there. ba? And, Kita nyo? Paradise. Paradise, kitoy-kitoy. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang #1 drug addict. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa, I have never been to paradise, but I've been there. And, parang, Nilagay niya lahat yung fentanyl. Masarap sa feelings. Hindi naman daw siya nakapunta ng paradise, pero parang nandun na siya sa paradise. Ngayon, mga DDS, asaan yung hawak ninyo kay Marcos Jr. na bidyong nagdudroga? Ako, meron akong hawak. Video na kung saan inamin ni Digong na hindi pa man siya nakapunta sa paradise, pero para siyang nasa paradise. Nilagay niya lahat. Overdose na nga daw ang paggamit niya ng fentanyl. Mga DDS, asaan yung sinabi ni Katibinag na USB na gagamit si Marcos, buong pamilya ni Marcos? Inalok pa daw siya ni Lisa. Pati nga daw si Sandro at si Benson, gumamit daw eh. Asaan? Katibinag, labas mo na. Di yung puro kayo kwento. Kaya tingnan nyo, pinagsisipa kayo ngayon ni Digong. Si Harry Roque, Lelidwak, si Maharlika, putang ina, dami ng galit. Eto, pakinggan ninyo paradise. Paradise. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga Si ano po ito mga kababayan nag-interview sa kanya, si News 5. Ito si ano to Lucy Cruz ng News 5. Nag-interview kay Digong. Si Lucy Cruz. doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang #1 drug addict. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa, I have never been to paradise, but I've been there. And, parang paradise. Parang Yung paradise. pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang #1 drug addict. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. Diba? Yung pag-inom mo ng fentanyl, overdose na daw yung paggamit mo. Ikaw daw ang #1 drug addict. Correct! Yes, nilagay ko lahat. Kasi I'll never been there in paradise, but para akong nasa paradise. Correct! Putang ina, yan yung totoong addict. May video akong hawak. Addict si Digong. Diba? Yung sinabi ninyong addict si PBBM, nasaan yung video? Diba? Tapos ipalusot ninyo ngayon, Herpulical test. Diba? Addict mismo sa bunganga ni Digong nanggaling. Ngayon sasabihin nyo, biro-biro lang ni Digong yan. Putang ina, mainstream media yan, News 5. Kaharap mo si Lucy Cruz Valdez na isang head ng news. Sasabihin mong correct. Nilagay ko lahat kasi I've never been in paradise, pero parang nasa paradise. Masarap ang feeling. Putang ina. Parang biskwit lang yan Ribisco, ang sarap ng feeling mo. Correct. Mga DDS, sinong nanood sa aking DDS dyan? Ba't hindi kayo nagko-comment? Correct. Yes. Nilagay ko lahat. I've never been in paradise so far, pero parang nasa paradise ako. Putang ina. Correct.
Diba mga DDS, nagsawa na ba kay Digong? Mama, dapat pinatay nyo na. Magdasal kayo, tulungan nyo ako. Lord! Ay, wag na pala tayo magtawag kay Lord kasi minura pala ni Digong yan. Si Lord nga, minura, kayo pa kaya? I've never been to paradise but I've never been to me. But I've never been to me. Mga DDS, nakaribis ko pala si Fentanyl ninyo. Tama ba ako, mga kababayan? Umali. Putang inang yan. Kahit nga si PBBM, may ebidensya din ako na simple na si PBBM nagsabi na si Digong nag-fentanyl. Pero kayo, puro kay kwento. Asan na yung USB ni Katibinag? PBBM. Ito fentanyl. Kwento din ni Digong kay PBBM yan. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Diba? Bulol pa nagsalita. Bangag natin ang presidente. Ano? Kayong mga military, alam ninyo yan? Ito. Kaya ba po sa statement ni President Duterte last night sa drugs and its initiative? And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Diba? Si PBBM na mismo nagsabi, that is because the side effect of fentanyl. Fentanyl is a very high side effect drugs. Yan ang ginagamit, high painkiller. Malakas ang tama niyan. Si PRRD using fentanyl for so long time. Bakit siya nag-fentanyl? Ano bang kadahilanan kung bakit naghiwalay sila nung asawa niyang una? Dahil nananakit siya. Wala siyang pakialam sa kanyang mga nasasaktan. Kasi nga, hindi siya nagsisisi. Kasi meron siyang psycho baliw, sa madaling salita. Kaya siya nagpipintanil. Di ba? Si PBBM na nagsabi. Side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5, 6 years ago. Something like that. After 5, 6 years, it has to affect kaya nagkakaganyan. So, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababay. Diba? Sino kayang nagmana kay Digong na uminom ng fentanyl? Kaya may mga sayad. Pwede nyo namang i-Hercules test si Digong kung positive ba sa fentanyl. Tapos kayo hamon kay PBBM, maglabas kayo ng proof. Di ba? Yan ang totoo, mga kababayans. Di ba? Si Digong mismo ang nagsabing addict siya. Ito, yung panghuli, mga kababayan. Ano yan, Kent, yung panghuli mong pag-uusapan natin or kwento? Ito na. Harry Roque, sinuka na ni Digong at hindi na pwedeng manghimasok sa kaso niya si Harry Roque. Mga kababayan, ito po ang kadahilanan na kung bakit si Harry Roque po ay sinipa ng kay Digong kasi nangingialam po siya sa kaso ni Digong na hindi naman siya international lawyer. Kumbaga, ang ginawa ni Harry Roque ngayon ay sinira niya si Kaufman. Di ba? Sinira niya si Kaufman, sinabihan niya, minamaliit daw niya si Kaufman kasi hindi daw magaling. Kasi ang ginawa daw ni Kaufman, bayad lang daw ang habol kay Digong. So, si Roque daw, gagawin daw niya ang lahat, magiging alipin para kay Digong kasi Pilipino daw siya. Si Kaufman hindi daw kasi Pinoy. Kaya ang ginawa dito, Digong drops Harry Roque, hard or go home. Pinauwi
Kasi according dito sa sinabi ni Kaufman, sa interview niya sa ABS-CBN, minamaliit daw siya ni Roque at ang advice daw ni Roque sa kanya na makipag-coordinate daw ang Dutch national at Dutch government para mapauwi daw si Digong. Sabi nga ni Kaufman, walang ganun. Saan ka maniniwala? Yung lawyer doon sa Netherlands o yung lawyer sa Pilipinas? Iba po ang batas sa Netherlands at iba po ang batas dito sa ating bansa, mga kababayan. Si Harry Roque po kasi magpi-feeling intelligent. Akala mo naman siya yung may hawak ng Roque Webster Dictionary. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang kinabahala ko po, no, sa pagkalaban ngayon ni Kaufman kay Harry Roque at pagkagalit ngayon nitong ibang DDS, kasi ang DDS, mga kababayan, nahahati po sila sa dalawa. Nahahati po sa dalawa ang DDS. Merong DDS sa side ni Hanilet at merong DDS sa side ni Alputera. Na kung saan, kampi po si Alputera, si Baste at si Pulong kay Alputera. Na kung saan, ito si Maharlika, si Harry Roque ay kampi po kay Hanilet. Na kung saan ngayon, nahahati po sila sa dalawa. Ngayon, yung kampi kay Alputera, kay Sara, kay Baste at kay Pulong, galit ngayon sa kampo ni Hanilet, ni Harry Roque at ni Maharlika. Kasi nagkakagulo sila. Nahahati po sila ngayon sa dalawa, mga kababayan. So, ang nangyari ngayon, may possibility na itong si Harry Roque, kapag lagi itong pag-initan ng mga DDS number 2, kasi sila Roque ang DDS number 1. Merong DDS number 2. No? Kapag laging inaano si Roque nitong DDS number 2, may possibility na si Roque babaliktad yan at nako, ako na nagsabi, sana naman, sana, God forbidden. Sa Bisaya, simba ko palayo. Wag naman sanang mangyari na darating ang punto sa kagipitan na kapag laging pinag-iinitan ng DDS number 2 ang DDS number 1, may possibility na si Harry Roque tatalikod sa lahat ng grupo ng DDS yan for the sake sa kanyang sarili para hindi siya makulong. May possibility na ilaglag niya si Digong. Nako, yan talaga, kahit sino, mga kababayan. Babaliktad po si Harry Roque. May possibility. Ako, para sa akin, 60% po. 60% po, mga kababayan, na may possibility sa 100% babaliktad si Roque. Darating ang panahon kapag pinag-iinitan ng mga DDS na pangalawang grupo, ang grupo ni Harry Roque at ni Maharlika, may possibility na si Harry Roque babaliktad. Mag-i-star witness yan or mag-whistleblower. Parang si Patidungan, alala nyo si Patidungan? Sangkot siya sa pagkawala ng missing sa Bungero, pero kumanta siya na siya mismo magsabi kung sino-sino yung mga dumukot. Kahit sabihin mong kasali siya, at least nag-whistleblower siya. Maka ngayon sa kaso ni Digong, patungkol dyan sa Pogo-Pogo, may possibility na ikakanta ni Roque na yan, which is kinanta na po yan ni Roque noon, na si Digong daw, or ang Office of the President, tumanggap ng pera mula sa Pogo. Nakanta na ni Roque yan. Kaya nga sabi ni Salvador Panelo, si Harry Roque ang magpapahamak sa sarili niya kasi sobrang daldal. Si Roque ang magpapabagsak kay Digong. Tapos ang laban. Babaliktad yan si Roque. Sa ngayon, sa kagipitan ni Roque, hindi niya alam kung saan siya tatakbo kasi pinapablock ang passport niya. Pag once na block ang passport mo, saan ka tatakbo? Wala naman siyang ibang tatakbuhan. Hindi siya pwedeng mag-apply ng citizenship sa Netherlands. Kasi hindi naman siya nagtatrabaho doon. Bakit siya mag-apply ng citizenship? Bakit? May jowa ba siya doon? Pinipetisyonan ba siya? May kamag-anak ba siya doon? Para mag-apply siya ng citizenship or asylum? Bakit? Inaprubahan ba? According sa aking laman na balita, si Harry Roque po ay binasura ang kanyang asylum. Hindi po siya tinanggap at tinadyakan po siya. So, magiging mangyari dyan, mga kababayan, ilang buwang makalipas, si Roque, pag burido ang utak niyan, uuwi ng Pilipinas yan, mananablayan. Mananablayan, mga kababayan. Bakit? Ito nga,
ang problema dito, si Roque pag naburido yan at mawalan ng suporta, kasi kaya lang naman lumakas ang loob ni Harry Roque, mga kababayan, kasi naririnig niya na may mga sumuporta pa sa kanya. Kaya nga nilalagay niya dyan sa kanyang profile na 13 million ba ang sumuporta sa kanya? Kahit hindi siya nanalong senador noon, pero may 13 million na bumuto sa kanya. Yan yung laging pagkalandakan ni Harry Roque, na may mga nagmamahal pa sa kanya at may mga DDS na tutulong sa kanya, kaya hindi siya sumuko. Pero pag dumating ang panahon na maburido ang utak niya, na maskin si Maharlika makabanggaan na niya, uuwi yan, babaliktad yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Darating ang panahon na si Harry Roque ay babaliktad. Darating ang panahon na si Harry Roque ilaglag si Digong at ang grupo ng mga Duterte. Kung naalala ninyo, nakaraan si Sara Duterte daw. Kaya daw po minsan si Harry Roque ay natatakot kasi daw lumabas sa bunganga ni Sara na mga plano na hindi uyon sa gusto ni Roque, kaya natatakot siya sa mga iba't ibang plano ni Sara. Nalabas sa bunganga niya yan. Tapos sabi pa niya, ang Pogo daw nagbibigay ng pera sa presidente or sa opisina ng president. May kickback daw. Mismo sa bunganga niya. At mismo yung kasama niya na si Salvador Panelo nagsabi, madaldal yan. Ang issue, instead na matapos, nanganganak. Kasi madaldal siya. Bunganga niya, sarili niya ang nagpapakulong sa kanya. Di ba? Gusto niyo ng proof? Ito. Para isa-isahin natin, unahin natin si Panelo. Para maniwala kayo na si Harry Roque, may possibility na tatalikod yan at ilalaglag si Digong. Ito si Harry Roque na mismo. Si Panelo na mismo. Ito para maniwala. Alam ko na panood ninyo ito, pero mas gusto ko. Habang usap-usapan ngayon ang reconciliation, may patutsyada si Attorney Salvador Panelo sa kaalyado niyang si Attorney Harry Roque. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Diba, Queen Lioness? Mas kritika ako sa iyo Kung baga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Yan ang hamon ni former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kay former presidential spokesperson Harry Roque. Matapos pumutok ang balita ng pinag-aaralan na ng DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para maihain ang isang red notice laban kay Roque. Noong May 15 kasi, kinumpirma ng Angeles Pampanga Regional Trial Court sa Billionario News Channel na mayroon ng arrest warrant laban kay Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 taong sangkot umano sa qualified human trafficking. Matatanda ang matagal nang nagtatago si Roque matapos siyang maging isa sa persons of interest sa ni-raid na Lucky South 99, isang pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, kidnapping, sex trafficking at iba pang mga krimen. Noong Marso, idineklara ni Roque na nag-apply siya for asylum sa Netherlands. Biktima raw kasi siya ng political persecution sa bansa. Pero banat ni Panelo, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Umalis daw kasi ito ng bansa dahil sa citation of contempt ng Kamara laban sa kanya. Tama. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Panelo kay Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Kung nakademanda ka rito, harapin mo. Kasi rightly or wrongly, tama man o mali, pag hindi ka umuwi at nagtatago ka doon sa ibang bansa, Guilty ang perception ng tao, guilty ka. di ba? Yun ang Rinig nyo? Si Panelo na mismo nagsabi. So darating ang panahon, mga kababayan, sa tingin nyo sa katawan ni Roque ngayon sa sobrang payat, hindi stress yan, burido na utak niyan. Kanino ba siya kumukuha ng lakas? Kay Maharlika. Iisa din yan si Maharlika, walang kwenta yan. Hindi na rin basta-basta makauwi ng Pilipinas yan, pareho sila. Saan siya kukuha ng lakas? Lakas ng loob o kapal ng mukha? Hindi ba? Si Panelo na mismo nagsabi. Kapag hindi siya umuwi at magtago siya ng magtago, mahuhulog na guilty siya. So darating ang panahon sa kapayatan ni Roque ngayon, singkit na ang mata, laki na ng eyebag, yung 120 kilos niya naging 80 kilos na lang. Sa tingin ninyo, hindi stress yan? Darating ang panahon yan. Tapos pinag-initan pa siya ngayon ni Digong na tinadyakan siya at sinipa na parang aso, binuhusan ng initubig na parang pusang ng nangain ng ulam. Yeah? Para siyang aso na pinalo, tinadyakan, para siyang pusa na binuhusan ng initubig na nagnakaw ng ulam. Yung ganun ang nangyari kay Roque ngayon. Kaya, syempre, mabuburido yan. Madidismaya si Roque niyan. At ang sabihin niya sa sarili niya, my God, Digong left me behind. This is my end.
My end is near. Di ba? Oh, may vlog kanina si Maharlika, galit na galit sila kay Kaufman at bakit daw hindi pa pinasok si Hanilet. Di ba? Oh, ito pa, speaking. Oh,